Ayan, muli. Ayan, nagbabalik po yung lingkod. Sa magandang araw, magandang tanghali, umaga, hapon. Saan man kayong sulok ng mundo? Eto na. Matindi ang paratang kay Agnas nga di umano. Si Agnas daw ay magnanakaw. Gaano ito katotoo na talagang ninakaw ang pera na ang perang ito ay para kay Vanessa? Gaano katotoo? At sino si Agnas na bukang bibig ni Iking? Sino si Agnas na bukang bibig? So, kilala nyo na. Ngayon, ayaw niya mag-name drop. Pero may pinakikita siya na video, ang nanay ni Vanessa, na sino pa ba naman ang nagbigay pa o nanawagan na suporta ng tulong para kay Vanessa. Eh siyempre, walang iba kundi si Kuya Miel. So ngayon, hinahabol ni King yung 5K. Di umano ay ibinulsa na o ninakaw sa madaling salita ko, no? Ay hindi ko, no? Hindi di umano. Dahil rektahan talaga. Direct bintang. O, rektahan bintang ang kanyang ginawa. May paririnig akong video clip. Pero hinahinay lang tayo, no? Dahil hindi natin pwedeng isagad ng pag-play. Dahil nag-iingat po tayo. Dahil sila, ang style, ay nag-i-strike. O. Eto. Ayon kay King, di umano ay, eto na, siya na lang ang magsalita. Wait lang ha, laksan natin. Ito, hawakan ko na. Pag nakita nyo ako nandito, alam nyo na kung nasaan ako. Okay, tuloy. Di ko titigilan to. Hindi ko titigilan to. So, ano ang gagawin mo? Araw-arawin mo siya na banatan, na paringgan, at ipagsigawan na siya ay magnanakaw. O, nasabi mo na. Okay, hindi ko titigilan to. Nagkamali ka ng binangga. Nagkamali ka ng binangga. Hindi ko titigilan to. Nagkamali ka ng binangga. So, sino to? Si Agnas. Ha? O, ako, bumaba sila lang sa video. Sobra ang galit mo. Matindi ang galit mo. Panoorin mo yung mga pahayag, paliwanag ni Kuya Miel sa kanyang live. Nasa ganun ay magkaintindihan. Pero marapat ba na ang usapin patungkol sa pera ay gawin mong topic dyan sa live mo? Na pwede mo naman siya kausapin before naman kayo nagkakausap. So, ginawa mo na content, tinapik-tapik. So, ito ba ay nakakabuti? Maganda para sa isang individual na tinatawag mong Agnas na gayon sa iyo comment section ay napapangalanan kung sino si Agnas. Ayan o, makikita nyo. Kita nyo? O, tuloy, ha? Agnas? Agnas, ha? Agnas. Ha? Agnas. O. Ano? Bakit ka galit? May kasabihan. Ang magnanakaw ay galit sa... Ay, hindi ko naman sinabi ikaw ay magnanakaw. Kasabihan. Ang kasabihan, hindi ko sinabi magnanakaw. Si King, hindi ko sinabi magnanakaw si Kuya Miel. Pero bakit siya nagagalit? Ayon sa kasabihan. Ang magnanakaw ay galit sa kapwa magnanakaw. Hindi ko sinabi sila ay magnanakaw. Mga kasabihan niya. Dahil ugali din niya maglikom. Kung si Kuya Miel ay nanghingi ng tulong sa porta para sa nag-aaga buhay at nasa ICU, ano ang masama? Hinahabol mo ang 5K, bakit hindi mo usasain, kausapin na magkaintindihan kayo at marapat bang iyan ay dalhin mo sa social media na diyan pinapahiya mo at napapangalanan ang tao na tinutukoy mo kung sino si Agnas? Magkita man tayo. Magkita man tayo! Agnas, magkita man daw kayo ni Iking ay ano? Taos na ako kung sasabihin sa'yo. Taas noo kong sasabihin sa iyo, ang alin? Taas noo mo sasabihin sa iyo na malinis ka, na magaling ka, na mabuti ka. Ano ang sasabihin mo kay Agnas kapag kayo ay nagkita? Taas noo. Aba, magaling, mabuti, taas noo. Taas noo kahit kanino, kahit kay Agnas. Okay, tuloy. Na kahit 5 hindi ako nagnanakaw. Na kahit 5, hindi daw siya nagnanakaw. Kapag nakita daw sila ni Agnas, taas noo raw, nasasabihin niya na kahit 5, hindi raw siya nagnanakaw. Bakit mo nasabi yan na hindi ka nagnanakaw? So, sino ang nagnanakaw? Bakit nandyan? Taas noo, nasasabihin mo hindi ka nagnanakaw? Talaga? Ikaw. Ikaw? Okay, wait, ha? Ikaw ang magnanakaw. Ikaw ang magnanakaw. Pag nagkita sila, taas noo niya sasabihin na hindi siya magnanakaw. Ikaw ang magnanakaw ng 5,000. 5,000. So, rektahan tahasan ang kanyang pahayag dito. Pinaratangan
na ikaw ang magnanakaw ng 5,000. So pasok sa banga ito. Nasaan ang sapat na ebidensya? Maglabas ka ng sapat na ebidensya. Nakausap mo na ba masinsinan? Mga bagay na ipinaglalaban mo, hinahabol mo, bakit hindi mo kausapin siya verbal? Ikaw ang magnanakaw ng Ikaw ang magnanakaw. 5,000. 5,000 lang, ninakaw mo pa? Ikaw ang magnanakaw ng 5,000. 5,000 lang ninakaw mo pa. So guys, ang ating paggamit po ng video clip ay hindi po abuso. Ito po ay tinatanggap ni YouTube. Pinapayagan po ni YouTube na tayo ay gumamit ng resibo or isang video clip bilang ebidensya at basihan. Para ika nga ay hindi tayo pwede dito, hindi tayo, baka tayo mapaso. Tayo ay nagsasalita lamang dito na walang sapat na basihan. So tinatanggap po ni YouTube. Hindi po tayo pwedeng ma-strike dito. Mag-claim man siya pero kapag tayo umapila kay YouTube at naipaliwanag natin sa side natin na bilang tayo ay isang reactor o content creator na target content ay mag-reaction, ay yan po ay pinapayagan ni YouTube na tayo ay gumamit ng video clip. Make sure na hindi tayo abuso or hindi reuse content or re-upload ang ating ginagawa. Okay? So, ligtas po tayo dito. Strike man tayo, makakaapila ho tayo, ligtas ho tayo. Wala ho violation. Bilang resibo lamang ho, paglilinaw. Pasensya na kung hindi ko may play dahil nag-iingat pa rin tayo. If ever na tayo strike, makakaapila ho tayo. Dahil bilang resibo lang ho. Seconds nga lang ang aking ginagamit. So, rektahan, tahasan ang kanyang pagpaparatang na ikaw ay magnanakaw sa halaga 5,000. Oh. Manood ka, Agnas, dito. Manood ka, Agnes, dito. Sabi niya, ni King, manood ka, Agnes, dito. At bakit? Manonood sa iyo, so ano ang ginagawa mo? Ano ang topic mo? So, pagpapahiya. Isang uri ng pagpapahiya at pagpaparatang. So, ilang butas to? Ilang butas to? Pagpapahiya sa isang tao? Pinaratangan na magnanakaw? Ano pa? Ha? Manood ka raw, Agnes. Sino ba si Agnes? Manood ka raw, Agnes, ha? Nakakatulog ka pa ba? Nakakatulog ka pa ba raw, Agnes? Natural, normal. Nakakatulog yan. Ikaw nakakatulog ka pa rin ba? Dahil masyado kang apektado na meron nagpadala ng pera. Tulong para kay Vanessa, ipinadala kay Kuya Miel, apektado ka. Dahil ang sinasabi mo, ikaw lang ang may obligasyon, ikaw ang may responsibilidad. Di yan sa beneficiary kay Vanessa, ikaw kamo ang naka-scout. So ang aking tanong, kung ikaw ang may responsibilidad or ikaw ang may obligasyon dyan na tumulong, bakit ng panahon na iyan ay nang ma-scout mo, bakit yan ay napabahayan ni Kuya Bal, pinabahayan ni Kuya Bal, bakit hindi mo inalmahan? Bakit ngayon na meron tumutulong at nagkakawan-gawan, nagkukusa, nangangalap ng tulong para sa suporta para kay Vanessa, bakit mo inaaraw-araw gabi, di yan sa iyong live, na ito si Agnes ay rektahan o tahasan mo, sinabi siya ay magnanakaw ng 5,000. Diba? So manood ka raw, Agnes. So blind item, ayaw mo mag-name drop. Ayan ang, kung ikaw talaga ay matapang, malakas ang loob mo, mag-name drop ka. Bakit ayaw mo mag-name drop? Dahil takot ka na makasuhan. So sa batas, pangalanan man o hindi, at alam ng tao kung sino tinutukoy sa comment section, kung kanino mo ina-address ang iyong pinapangalanan, lalo pa doon, napapangalanan sa comment section, ang tinatawag mong Agnes, pasok yan sa banga. Halatado naman, alam ng tao kung sino pa. Alam mo kung sino yan. Alam ng tao kung sino yan. Alam din ng tao tinutukoy na siya yan. Play safe ka. Ayaw mo mag-name drop, pero pangita kung sino yung tinutukoy mo. Tuloy. Tatawa ka pa. Dumatawa ka pa. Magpakaseryoso ka at saka huwag ka matakot na mag-name drop. Wala ka talaga pinapangalanan, talagang ayaw mo mag-name drop. Dapat hindi ka na makakatulog. Dapat hindi ka na makakatulog. So bakit? Ikaw ba ay hindi nakakatulog? Dahil sa mayroong sponsor na nagrekta kay Agnes? Ang alam ko si Agnes, si Kuya Miel. May sponsor na nagtiwala ay na kay Kuya Miel at hindi nagtiwala sa iyo. So, baka ikaw ang hindi nakakatulog. Matulog ka. Huwag mo pakialaman kung yung ibang tao ay gumagawa ng effort ng paraan para makatulong doon sa nasa ICU. Ano masama kung siya ay nagkakawang gawa? Kung ano yung ginagawa mo na nanghihingi rin ng tulong, walang pinagkaiba, ganun din si Kuya Mel na nananawagan para masagip yung buhay ng isang nanganganib yung buhay na nasa ICU. Magpapasalamat ka pa. Tapos para ang pinalalabas may kompetensya. Malaki ang community dito, maliit ang community nyo, pero mas malaki ang nakuha mo sa paglilikom sa kompetensya. Anong kinalaman nun? So ginagawa mo talaga, ginawan mo ng issue. Itong ginawa pagtulong ni Kuya Mel. Ginawan mo ng issue ang pagkaka-hospital na yan, ang pagtulong diyan kay Vanessa. Pati yung pamilya, yung nanay,
nakakaray-karay, makakalagkad sa ka-issuehan. Kagaya ng na-vlog mo at sinabi mo, ganito, sinabi mo, wala 10,000 na ibigay. O, teka muna ha, tuloy. Agnas, Agnas! So, alam niyo kung sino si Agnas. Napapakalanan dyan na si Agnas ay si Kuya Miel. Agnas daw, Agnas, ha? Ano? Tita Nancy, Tita Nancy, eto, nananawagan. Tita Nancy, Nananawagan si Iking sa sponsor kay Tita Nancy. Sip-sip ka! Nananawagan ka! Nagsusumbong siya! Oh, Tita Nancy daw, oh, wait ha? Tita Nancy, Tita Nancy, oh. alam ko ipagtanggol mo yan. Alam ko ipagtanggol mo yan. So, bakit? Ano ba problema? Ikaw ito, masyadong apektado. Sa hindi ka naman pinakialaman. Hindi ka naman inagrabyado. Ha? Sa mga pinagagagawa mo. Apektado ka sa hindi ka pinakialaman. Ni Agnas, na tinatawag mo. Oh, tapos, Alam ko ipagtanggol mo yan, Tita Nancy. oh, nagsusumbong, oh, nananawagan kay Tita Nancy, na alam kong ipagtanggol mo yan, Tita Nancy. Oh, so ano problema? Ano problema? Anong kasalanan sa'yo? Ano ang kasalanan sa'yo? Ni Agnas, at ikaw ay nanggagalaite, at ikaw ay hindi magkakatulog baga, uha ka ng uha. Oh, tapos, nananawagan kay Tita Nancy. Pero yung pera mo, Pero yung pera mo, oh, nananawagan kay Tita Nancy, pero yung pera mo, ito, ha? kinulimbat yung 5,000. Kinulimbat yung 5,000. So, malinaw na dito ay rektahan ang pagpaparatang. Magnanakaw, ninakaw, kinulimbat ang 5,000. So, rektahan ang kanyang paratang. Walang nilagay na parang kinulimbat. Oh, mukhang kinulimbat. Kasi doon, pag parang, or mukhang, parang wala kasiguraduhan, so rektahan. Kinulimbat ang pera mo. Oh, Ah. Kinulimbat yung 5,000. oh, di ba? Tita Kinulimbat. Nancy, Tita Nancy, oh. yung pera mo, Oh, Tita Nancy, yung pera mo, oh, yung pera mo, kinulimbat niyan. Oh, tapos, 5,000. 5,000. Ay, pamatindi ka, pampihira ka talaga. Gusto ko lang iparating sa iyo na ayaw kay Iking, Paalam din. ipaalam. Ipaalam. Kay Tita Nancy na kinulimbat daw ang 5,000. So, rektahan-tahasan ng pagpaparatang kay Agnas o kay Kuya Miel na si Kuya Miel ay magnanakaw at kinulimbat ang 5,000. So, pasok ba sa banga ito? Maaari bang magreklamo si Agnas? Diyan sa comment section ay siya ay napapangalanan. Ah? Maaari ba magreklamo at rektahan at tahasan ang kanyang pagpaparatang na di umano ay magnanakaw o kinulimbat ang 5,000? Ganon. Oh, di ba? Kinulimbat ni Agnas yung pera nyo. Oh, kinukulimbat ni Agnas ang pera niyo. So, maliwanag na maliwanag. Okay. Stop tayo dyan. Resibo lang ang ating ginamit. Basihat. Resibo. Ngayon, mali. Kung meron kang hinahabol na pera, maaari kayo mag-usap. Personal. Kausapin mo. Through messenger. Kausapin mo. Tanungin mo. At na kayo magkaliwanagan. Hindi marapat na iyan ay dalhin mo dyan sa topic at dyan ka magyayaw-yaw at mag-uhawa at sinasabi mong magnanakaw, kinulimbat ang 5,000 at nananawagan ka sa sponsor na magnanakaw, kinulimbat ang pera nyo, kinulimbat ang 5,000. So, ito, sa madaling salita, nandito, rektahan ang paratang na magnanakaw, ninakaw. At dito, kakibat dito pagpapahiya sa isang individual, sa taong pinatutukulan niya, si Agnas, pagpapahiya ang ginagawa niya. So, pasok sa banga. Ano ang magiging aksyon dito ni Kuya Miel? Ako ay nagbibigay lang ng aking reaksyon, ng aking opinion, based sa aking napanood, narinig, at na-play ko bilang resibo at hindi naman abuso ang ating paggamit ni play ko. So, dito ay tahasan ng kanyang pagpaparatang. Paano mo mapapatunayan na talagang ibinulsa o ninakaw, kinulimbat ni Agnas ang pera? Inusisa mo sana kung nakailang bigay na doon. Si Kuya Miel, kung nakailang punta na doon. Sa halagang 5,000, sisirain ba ni Agnas ang kanyang pangalan sa halagang 5,000? Magpapakasira siya sa kanyang pangalan na sa laki ng Kalingap community, pag-iinteresan ng 5,000 at kapalit niyan ay sira ang kanyang pagkatao? Iyon ang tanong. Halagang 5,000? Halagang 5,000, pag iinteresan mo, nanakawin mo, kukulimbatin mo, kapalit niyan, nasirang-sira ang iyong pagkatao? Iyan ba si Kuya Miel? Iyan ba si Agnas? No. Hindi. Di ba? Halagang 5,000. Sisiraan niya ang kanyang pangalan, ang kanyang reputasyon. Comment kayo. Sino? Sa halagang 5,000, pag iinteresan kapalit niyan, masisira siya sa tao. Ganyan ba si Kuya Miel? No, hindi ganyan yan.
Kinausap mo sana verbal at hindi dapat marapat, hindi marapat na yung pag-usapan sa iyong channel. O talagang literal ka talagang mahilig ka gawa ng kwento. Nakagaya na paratang mo sa akin. Na kami na ay pagmumurahin mo o nila atin malo. Talagang ganyan ka. Magaling ka magtahi-tahi ng kwento. Ang galing mo magpaparatang at sasabihin mo na ikaw ay walang name drop. Sabi ko nga sa batas. Ha? Basihan ba? Sapat ba? Oh, hindi ba pwede ito? Hindi ba pwedeng kasuhan ang isang individual na nag-post ng pasaring? Gayong doon sa comment section, alam ng tao kung sino ang tinutukoy. Kay pinangalanan mo o hindi, ikaw ay nagpahayag, nagbitaw ng mga ganyan salita at alam ng tao kung sino, pasok yan sa banga. Tingnan ninyo sa batas, ha? Pasok na pasok yan. Hindi kailangan nabanggitin ang pangalan. Basta alam ng tao kung sino ang tinutukoy at doon na name drop pa yung tao, pasok sa bangayan. Hindi po pwede sasabihin mo wala ka pinangalanan at hindi po pwede sasabihin mo ikaw ay may kapatid na pulis o major o ano paman. Bakit? Ang kasalanan mo ba ay pananagutan ng kapatid mong pulis, na kapatid mong major na sinasabi mo? Ha? Oh, di ba? Abangan nyo ako sa akin na next video. Puntahan natin na kay Kuya Mel kung ano ang kanyang plano, ano ang kanyang nasabi, nasagot. At tungkol dito sa di umano ay kinulimbat, ninakaw, binulsa ang halagang 5,000. Sabi ko nga, sisirain mo, Kuya, sisirain ba ni Agnas ang kanyang reputasyon, ang kanyang pangalan sa halagang 5,000? Abangan nyo ako guys sa aking next video. May galang shoutout po sa inyo lahat. Pakiclick ng thumbs up ng sa ganun ni Swak sa panlasa po ng YouTube. Ayan, bye-bye po. Abangan nyo ako sa aking next video guys. Bye-bye.